one. Number one, to follow Jesus, kasi po, si Elijah ay nagre-represent ng Panginoong Hesus. Si Elisha, nagre-represent na tayo yon. Amen ba mga kapatid? Amen. Sino si Elijah? Nagre-represent siya ng Panginoon. Si Elisha, tayo yon. At nakikita niyo po, number one, lesson, iniwan ni Elisha yung kanyang pamilya. Hindi niya sinabing hindi niya mahal. Kundi simula nung isinuot yung balabal sa kanya, ang sabi roon, tumakbo siya sa pamilya niya at anong sinabi niya sa kanyang pamilya? Ito sabi niya, Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye. Para magpaalam siya. So, hindi para hingin yung pahintulot, ha? Hindi para hingin yung permission, kundi para magpaalam. Kasi, buuna sa puso at isipan ni Elisha, na iiwanan niya, meron siyang left behind, meron siyang iiwanan. So, mga kapatid, number one lesson, pag tayo po ay susunod sa Panginoon, number one, to follow Jesus, I must leave something behind. You must leave something behind. Pag ikaw ay susunod sa Panginoon, meron kang iiwanan. Sabi mo sa katabi mo, ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos. Meron kang iiwanan. Meron kang iiwanan. Ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos. Ang tatalikuran. Meron kang tatalikuran. Amen. Si Elisha, ang unang-una niyang ginawa mga kapatid, nung siya tinawag at sinuotan ng Panginoon ni Elijah ng balabal, iniwan niya ang kanyang pamilya. Nung tinawag ng Diyos si Pedro, si Santiago, at si Juan, sila po ay mga professional fisherman. Iniwan nila yung kanilang lambat, iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan ang mga isda na literal. Ibig sabihin yun ang kanilang business yun. Business nila, pangingisda. Pero iniwan nila. Nung tinawag ng Diyos si Zacchaeus po ay tax collector, mayaman, yumaman sa pandaraya. Iniwan niya ang pagiging tax collector. Nung tinawag ng Diyos si Maria Magdalena, iniwan niya ang pagiging prostitute. Nung tinawag ng Diyos si Moises, iniwan niya yung tupa ng kanyang biyanan, na kanyang inaalagaan. Nung tinawag ng Diyos si David, iniwan niya yung tupa ng kanyang mga magulang. So kapatid, number one na lesson, ang pagsunod sa Diyos. Pag gusto mong sumunod sa Diyos, mayroon kang iiwanan. Amen. Pag sumunod ka sa Lord, mayroon kang tatalikuran. So kaya sabi ko sa inyo, ang message na ito is about total commitment. Sabi natin, total commitment. Total commitment. Total. Kinakailangan, pag sumunod tayo at nagdesisyon sa Panginoon, huwag mo nang isiping bumalik pa. Kailangan, meron kang iiwanan. Alam niyo po, Basura. Yung basura. Si Paul. Are you with me? Amen. Ito lang po tayo, ha? Si Paul, siya po ay iniwanan niya ang kanyang profesyon. Hindi ko sinasabing iwanan niyo ang inyong trabaho. Hindi ko sinasabing iwanan niyo ang inyong mga career, ang inyong mga asawa at pamilya. Ang point dito ganito. Dapat nating makita na merong mas importanteng ipinagagawa ang Diyos sa atin, greater than our personal ambition. Amen? Amen. Greater than our personal purpose. There is greater mission na ipinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. So imagine po mga kapatid, kung tayo po ay, ilan tayo rito? Let's say, 40 tayo ngayon. Yes. Kung lahat po tayo ay we have one mind, one thought, one decision, one purpose, sisiguradin ko sa inyo, ang Church on the Rock within 1 year ay triple ang Church on the Rock. Amen. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Pero hindi mo tayo magagamit ng Diyos na yung isang paa mo ay nasa sanlibutan, tapos yung isang paa mo ay nasa Panginoon. Ay magiging hapon ka. Sakang. Kinakailangan
Focus ka lang sa Panginoon. Yes. So, number 1, to follow Jesus, you must leave something behind. Meron kang iiwanan sa likuran. Yes. Amen ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, isipin nyo, ano ba mga bagay na pwede nating iwanan? Meron tayo, bawat isa sa atin may iwanan. Ako, nung nag-decision akong mag-serve sa Lord, meron akong iniwan. Iniwan ko ang aking mga dapat iwanan sa Pilipinas. Kahit po yung pamilya ko, hindi ibig sabihin hindi ko sila mahal. Pero inuna ko kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Kasi kung hindi ako sumunod, hindi po tayo nagkakilala. Amen. Kung hindi ako sumunod, hindi nagkaroon ng Church on the Rock Spain. Amen? Amen. Hindi nagkaroon ng Church on the Rock sa Amen. Sa Dumaguete. Dumaguete, Pangasinan. At mga kapatid, kung hindi sumunod si Moises, hindi nagkaroon ng Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Amen? Hindi namin Kung kilala hindi yun. ho sumunod si Paul, hindi nagkaroon ng mahigit kalahati ng New Testament simula sa Romans, sa Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Sulat yan ni Paul. Yes. Kung hindi ho sumunod si John, hindi nagkaroon ng Book of Revelation. So mga kapatid, dahil sa pagsunod nyo, isang desisyon nyo, masaysabe ang inyong pamilya, masaysabe ang inyong mga Amen. kapatid, maraming mabubuksang gawain. Amen? Amen. Amen o ba? Amen. Kaya ho mga kapatid, number 1, to follow Jesus, you must leave something Behind. Meron kang Iwanan. iiwanan talaga. So yan po ang total commitment. Hindi po pwede na wala kang iiwanan. Naalala niyo po yung babaeng Samaritana Yes. na ang kanyang na-encounter niya ang Panginoon. May dala-dala po siyang malaking bangang ganyan ng tubig. Iigib siya, kukuha ng tubig. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, bigyan mo ako ng tubig at bibigyan kita ng tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Ang sabi ng babae, bigyan mo ako niyan. Gusto ko yan. Yung babaeng Samaritana. Alam niyo, yung babae, yung dala-dala niyang banga, iniwan niya yon at pumunta sa bayan ng Samaria at nagpatotoo. Yung buong bayan ng Samaria nakakilala sa Panginoon. Amen. Imagine. Pero ang priority niya, kumuha ng tubig. So, meron siyang iniwan. So, yun ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede, nagsiserve ka at the same time, yung dala-dala mo pa rin yung gusto mong gandalin. Kinakailangan, meron kang iiwan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang pagsunod sa Lord. Ang pagsunod sa Lord. Meron kang iiwan. Mayroon kang iwanan.